Okay po, magandang araw po. Welcome back po ulit dito sa ating week 4 ng ating discipleship training. Medyo malapit na po tayo, nasa kalagitnaan na po tayo ng session, kaya ang hiling ko lang po ituloy-tuloy na po natin dahil po malapit na rin naman na po tayo matapos. So anyway po, last Sunday, napag-aralan natin yung tinatawag na proper theology, yung about kay God the Father, na si God the Father ang nagplano ng lahat ng uh, salvation and redemption plan uh, para makaabot tayo sa glory ni Lord. Tapos noon, in-execute ni Jesus Christ, and after niya ma-execute, naibalik tayo sa piling ng Diyos. At the same time, bumalik na siya doon din sa piling ni Lord, at iniwan niya sa atin ang kanyang Holy Spirit, and yun ang patuloy na nagtuturo sa atin ng standard ng langit kung paano tayo mabuhay dito or magbunga, magkaroon ng fruit of the Spirit. So ngayon po, ang topic po natin ngayon ay yung tinatawag na Christology. So pag sinabi pong Christology, ibig sabihin po nun is study of Christ. So, nagre-refer po ito kay Jesus Christ, and alam naman po natin na ibig sabihin ng ology, meaning the study of. So, Christology po ay nagdi-deal with the study of Jesus Christ po. Ulitin ko lang. And it is one of the three areas related to the triune God na tinapik natin last week. So, nag-i-include po dito yung pre-existence ni Jesus Christ, yung mga prophecy patungkol sa kanya, yung naging yung deity niya, yung humanity niya, yung attributes niya, na katulad din ng kung ano yung meron kay God the Father at Holy Spirit, yung mga names niya, yung mga titles niya, yung birth niya, tsaka yung early life niya, yung naging ministry niya dito sa lupa, yung kamatayan niya, yung naging resurrection niya, yung pag-akyat niya sa langit, at syempre yung huling-huli, yung pagbabalik niya dito sa mundo. At sa ngayon, kung ano ba yung ministry o pinangahawakan niyang mga offices ngayon sa panahon ngayon. So, umpisaan na natin. Pag sinabing pre-existence of Christ, sabi po dyan, prior to His earthly life, Jesus, type po natin dito sa blank, Jesus existed in eternity. So, meaning, nag-exist na pala si Lord bago pa magkaroon ng buhay dito sa earth, sa mundo, as the second person of the triune God. So he was with God in the beginning and was God in John 1:1. So hindi siya nag-exist lang nung pinanganak siya nung sa panahon or sa libro ng gospel. So matagal na po siyang nag-exist. So sabi diyan, John says the word became flesh. Yan na po yung sa gospel. The word became flesh, which implies that Jesus existed previous to his incarnation. Kasi siya nga po yung word eh. So nag-exist na po siya nung sa mga sa Old Testament, or bago pa makreate ang lahat ng nandito, nag-exist na po si Jesus Christ. So wala pong nauna sa kanila, wala pong nahuling pinanganak or naunang nag-exist or nahuling nag-exist, kundi sabay-sabay po sila. Nag-exist na po silang tatlo. So sabi po dyan, which John says the word became flesh, which implies that Jesus existed previous to his incarnation. So sulat po natin, incarnation. Okay? So ibig sabihin po ng incarnation is a word which means that he became flesh. So nag-incarnate lang po si Jesus Christ. So Diyos na nagkatawang tao. So sabi din po, Jesus said that he had glory with the Father before the world was, sa John 17:5, that he had come from the Father and that he had existed before Abraham. So nauna pa po siya sa lahat, nauna pa po siya kay Abraham. So siya po yung pinapatukuyan sa Genesis 3:15, at siya rin po yung sinabi na prophet, or yung covenant na ginawa ni God the Father kay Abraham, na to his lineage
mabibless ang lahat ng nation. Kasi lahat po ng maniniwala kay Jesus Christ magiging parte po ng family ni Abraham at dahil doon na blessed po sa ang all nation. So, Revelation 22:13 confirms Christ's eternal existence when he declares, I am the Alpha and the Omega. Okay? So, ibig sabihin po no na talagang kahit si Jesus Christ po kinonfirm niya na siya si I am. Diba? I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So, eternal din po pala si Jesus. Infinite din po siya. So, Apostle Paul also said that Christ was rich but became poor, that he was in the form of God but humbled himself, and that he was before all things sa Colossians 1:17. These praises all confirm that Jesus Christ existed prior to coming to earth. So, yung pre-existent ni Jesus Christ, talagang nag exist na po siya. Yun lang po ibig sabihin niyan. Bago pa siya ipanganak. Sa Old Testament po, may mga tinatawag na theophany at saka Christophany. Yung Christophany po, yun yung pre-existent, pre-incarnate na being na nagpapatungkol po kay Jesus Christ or sa angel of the Lord po. Okay? So prophecies, ito po yung mga prophecies. Sobrang dami po ng prophecies about kay Jesus Christ, pero bigyan na lang po natin yung mga famous one. So sabi po, the Old Testament contains many prophecies about Jesus and the New Testament confirms. Okay? So sulat po natin. Confirms their validity. So marami po nagsasabi na hindi na natin pwedeng basahin yung Old Testament kasi kinompleto na sa New Testament. Pero kailangan pa rin natin basahin yung Old Testament kasi nga doon napapatunayan na nakompleto yung New Testament. Kasi nandoon nakasaad o nakalagay sa Old Testament yung mga prophecies patungkol kay Jesus or sa Messiah. So, kinompleto at binuo lang ng New Testament. Pero pag di mo babasahin yung Old Testament, paano mo malalaman na nakompleto? Diba? So, a prophecy, sulat po natin, a prophecy is an immediate word from God which reveals things about the future which cannot be known by natural wisdom. So, ibig sabihin po ng prophecy yung parang foreshadowing sa mga napapanood natin na movies or TV show. Yung parang napanood mo na yung movie, ngayon may nanonood na kakilala mo na movie. Ngayon, kinikwento mo na sa kanya kung ano yung mangyayari sa future. So, yan po ibig sabihin yan. So, unti-unti nang nire-reveal ni God yung kung ano yung mangyayari sa future patungkol kay Jesus Christ. So sabi diyan, these prophecies reveal how, when, and where Jesus was to be born and details about his life, ministry, death, and resurrection. So pinangunahan na ng mga tinatawag na prophecies para nga naman pagdating niya, hindi tayo maliligaw. Maniniwala tayo na siya talaga yung Messiah. Kasi kung wala yung mga prophecies na yun, kahit sino pwedeng magpanggap na Jesus Christ, kahit sino pwedeng magpanggap na Messiah. Pero pero dahil may mga prophecies at nagtugma lahat 'yun sa buhay ni Jesus Christ, sa ministry ni Jesus Christ, mula bago siya ipanganak hanggang sa pagbabalik niya, nagtugma lahat. Ibig sabihin, siya talaga yung tunay na Messiah. So ito lang po, ang dami pong prophecies. Pwede ko kayong bigyan ng mga listahan yan kapag nag-request po kayo sa akin. Pero sobrang dami po talaga ng prophecies, karamihan po nasa Isaiah. Pero so far, tignan po natin itong mga popular. So sabi po dito, His birth. So na-prophesy na pala yung birth ni Jesus Christ, di ba? So naipapanganak siya sa isang berhen or yung sa Genesis 3:15 na maipapanganak na makakagat daw yung paa, makakagat ni Satan yung paa, pero maaapakan or makakrush naman yung ulo ni Satan. So, si Jesus Christ pala yun na prophesize na. Tapos pangalawa, his lineage na manggagaling siya sa lahi ni David. At katunayan na si Mary at saka yung earthly father ni Jesus Christ na si Joseph ay galing parehas sa lahi ni David. So, ayan po yun. And then his place of birth, na ipapanganak siya sa
Sa sabsaban, nandiyan din po yon, and he was the prophet to come. So, yan po yung ah, pinapakita po na siya po yung tinatawag na prophet or the priest na hindi nakaano sa Levitical system kung hindi naka-follow kay Melchizedek, the high priest. Okay? And he would function as a priest. So magkahalos magkapares lang po yun. And then his betrayal, nakalagay din po yun sa Bible. Na-prophesy na rin po yan kung paano po ibibetray si Jesus Christ. 'Di ba? So lahat po nangyari at on point po talaga, hindi yung parang ano ba yung tawag doon, hindi yung parang bugtong-bugtong na logic or abstract na huhulaan mo, yung ganito. Hindi po talagang literal. Pag sinabing he's being sold for 30 pieces of silver, nakalagay po talaga na prophesy na he is being sold for 30 pieces of silver. At nangyari naman po yun sa Matthew 16. Pero yung prophecies niya po nandiyan sa verse sa Zechariah 11:11 to 12. 'Di ba? So, literal na talagang pinoshadow o pinapisay na kung ano yung mangyayari sa pagdating sa Messiah and his violent death. Ewan ko po, na mistype ko po siguro, pero violent death po yan. So, na-prophesy din po yan sa Zechariah 12:10. Ang completion po niyan is sa John 20:27. Tapos, his resurrection. So, na-prophesy din na mabubuhay siyang muli. Magre-resurrect siya sa Psalm 16:10, natapos po sa Luke 24:7, sa New Testament ng Acts. So, pero po, for more prophecies, pwede ko pong ilagay sa last page ng module na to or pwede nyo pong hingiin sa akin. Ibibigay ko po sa inyo. Napakarami po. Napakaraming prophecy na magpapatunay na or magpapatibay ng paniniwala mo na si Jesus Christ is God. Na hindi lamang siya basta tao, kung hindi God. Because simulat sa pool pa lang, bago pa i-create yung mundo, may mga, or kasi simula pa lang, Genesis 3 pa lang, may prophecy na patungkol sa kanya. So, dyan pa lang, titibay na yung theology mo, yung pananaw mo, yung standard mo pagdating sa triune God, na si Jesus is God. Although yes, nakita siya ng mga tao na naging tao, but He is also God. Okay? Makikita natin na si Jesus, predict din niya yung kamatayan niya and yung resurrection niya, tsaka yung pag-akyat niya. So, dyan pa lang malalaman natin na isa sa attribute niya, ay katulad ng attribute ng Holy Spirit, tsaka God the Father, na He knows the future. He knows everything. Di ba? Omnipotent, omniscient, di ba yung mga ganon? So, 1 Thessalonians 4:13 to 18 speaks of an unknown future time at which the dead in Christ will rise first, followed by all the living believers immediately ascending into the air to be with Jesus Christ. So, yan po yung rapture. Di ba? So, na-prophesy na. Alam na, kaya mayroon tayong pinanghahawakan na mangyayari. So, yung Bible po, 75% po ng prophecy is natupad na. At ang karamihan po ng prophecy doon ay yung patungkol po sa Messiah, which is kay Jesus Christ. Yung natitirang 25%, yun po yung inaantay natin na pagbabalik po ng Panginoon Diyos at mangyayari yung lahat ng mga sinabi niya sa atin. Yun yung 25%. Okay? So the book of Revelation reveals the 7 years of judgment will occur after the rapture, followed by Christ's return to earth with believers to defeat the enemy. At that time, Jesus will fulfill his role as the Messiah and reign from his throne in Jerusalem for 1,000 years. At the end of the millennial kingdom, one final rebellion will take place by Satan followed by final judgment. So lahat po yan, mababasa po yan sa Revelation. So ngayon, hindi pa nangyayari yan. Kaya nga po, prophecy pa lang yan. So, pero yan yung 25%, isa yan sa mga 25% na tinutukoy ko na mangyayari pagdating ng future. Na mararapture tayo, babalik si Jesus Christ para talunin ng kaaway natin, tapos mag-fulfill siya ng pagiging Messiah niya at magre-reign siya ng 4,000 of years, pero hindi pa yun yung langit.
after ng millennial kingdom, magkakaroon pa ng one last chance si Satan para mag-rebellion kasama yung mga tao niya. And then after that, final judgment, new heaven and new earth. Okay po? So, yan yung mga prophecy na inaantay pa natin, 25% na inaantay pa natin. Pero karamihan po ng prophecy sa Old Testament patungkol sa Messiah, nangyari na. Inaantay na lang natin yung pagbabalik niya. So, nasa end times na po talaga tayo. Malapit na po talaga yung natin makasama ang Panginoong Diyos. Okay po? So, sabi po dito, pangalawa, the humanity of Christ. So, ibig sabihin, Jesus is also human. He is fully human. He's not half human and half God. He is fully human, 100% human. So, paano po mapapatunayan? Si Jesus po had a human body, katulad natin. So, ibig sabihin, 100% human siya kasi may katawang tao siya. Pinanganak siya, lumaki siya, kasama ang kanyang biological father at ang kanyang ang kanyang earthly father at kanyang biological mother, and then he learned how to walk, talk, and feed himself. So, naging tao talaga, may katawan talaga si Jesus Christ katulad natin. And then, pangalawa po, Jesus showed all the characteristics of being human. So, nagugutom siya, nauuhaw siya, napapagod siya, di ba? Yung umupo pa nga siya sa well dahil nauuhaw siya at napagod siya, kaya niya nakausap yung babae sa well. At he also naka-experience din siya ng pagmamahal, ng lungkot, at ng awa. So, yung mga attributes at characters ng pagiging isang tao, meron din sa kanya. At alam na alam natin, umiyak din siya, di ba? Nung sobrang lungkot niya, nung namatay yung kaibigan niya si Lazarus. At the same time, pag nagpe-pray siya kay Lord, umiyak din siya, lalo na yung doon sa Gethsemane, yung malapit na siyang i-betray ni Judas. So, yun ay nagpapatungkol o nagpapatunay na si Jesus Christ ay isang tao, 100% human. So, Jesus was called by human names, di ba? So, may mga pangalan din siya na pang-human And had human ancestor, ang line ni David, di ba? Si Abraham, si Jacob, si Israel. So, the Son of Man, yan mga pangalan niya, the Son of David, the man Christ Jesus, di ba? Yung Emmanuel, di ba? Pero although kahit na 100% human siya, 100% na tao siya, hindi pa rin mawawala na ang pagkakaiba niya sa atin, he is also 100% God. He is fully God. Okay? So Jesus was the eternal God who broke into our world of time and space, joining together his deity with our humanity. We call this as the incarnation of Jesus. God became flesh, or yung word became flesh. Okay? So si Lord, ang Panginoong Diyos natin, plural, tatlo sila, nakikita nila, paano ba makakabalik sa relationship itong mga tao na to sa Diyos? Sila na rin ang gumawa ng paraan, nagpadala sila nagpadala sila ng uh, alay or offering para makabalik. Katulad nung sinabi ni Abraham nung tinanong siya ni Isaac habang bit ni Isaac yung mga kahoy para ialay siya, tinanong niya si Abraham, sabi niya, nasaan po ang ating iaalay? Ang sabi ni Abraham, God will provide. So, ganun po yun. So, parang fast forward natin, si God, nag-provide siya ng alay para makabalik tayo sa Kanya. Which is the same na anak din niya, umakyat, may dalang kahoy din katulad ni Isaac. So, si God din ang gumawa ng paraan para sa atin dahil wala talaga tayong kayang gawin para sa Kanya. So, Jesus is called God in the Bible. So, yan, God. So si Lord po, tinatawag din siyang God, di ba? Si John, lagi siyang sinasabi na si Jesus ay Diyos. Sa John 1:1, di ba? At ang pasimula ng ano ni or yung tinatawag na matinding introduction ni John sa John 1:1. So si Paul din, si Apostles Paul din, sinabi na
Si Jesus is the very form of God. So kung gusto mo makilala ang Diyos, gusto mo makita kung ano ba ang Diyos, paano ba ang Diyos, o sino ba ang Diyos, tignan mo si Jesus. Siya na yun. Di ba? Nagkatawang tao. Di ba? Sa Philippians 2:6, as well as our great God and Savior. Di ba? So, si Jesus is called God in the Bible. Di ba? So, si Jesus is also referred as Lord or to as Lord. At sa Matthew 2:43-45, kayo na lang po magbasa po nitong mga verses na to. At tinawag din po siyang Yahweh sa Romans 10:9. And the King of Kings naman is a designation niya ng mga Hudyo po na binibigay lamang nila sa God or sa Diyos, yung title na yan sa Revelation 19-16. So, si Jesus Christ, ina-accept niya o tinatawag niya na or tinatawag siya na God in the Bible. Okay? Hindi siya basta lang prophet, hindi siya basta lang messenger or priest, kundi God din siya. Okay po? So pangalawa, Jesus does the works of the Father or of the God of God. So yung mga trabaho po ng Diyos or yung mga ginagawa po ng Diyos or responsibility or tungkulin ng Diyos, ginagawa din po ni Jesus. Katulad na sabi niya, Jesus is the creator. 'Di ba? Bago pa nagsimula ang lahat, nandun na siya. Nag-create na siya. Kung tutusin nga po, siya yung naglalakad sa Garden of Eden nung hinahanap niya si Adan at si Eva dahil after nilang makain yung pinagbabawal na prutas. Siya yun. Hindi yun si God the Father, si Jesus Christ yun. Okay? So Jesus forgives. Tapos nagpapatawad din siya. Only God can forgive, di ba? So dahil si Jesus Christ is God, 100% God, nagpapatawad din siya. Kaya niya rin magpatawad. Or kaya ka rin niyang patawarin sa iyong mga kasalanan. Okay? So Jesus will raise the dead at the final resurrection. Jesus gives eternal life to those who believe in Him. Di ba? So, hindi niya na kailangan sabihin, tatanungin ko muna kay God the Father or kay Holy Spirit bago kayo bibigyan ng eternal life. Hindi, siya mismo nagbibigay siya ng eternal life to those who believe in Him. Di ba sinabi niya yun sa katabi niyang mamamatay na sa cross, ngayon din dadalhin kita sa paradise. So yun po yun. So kaya niyang magbigay ng eternal life kasi nga Diyos din siya. Di ba? So Jesus also will be the final judge of all mankind. So sulat po natin, judge. Jesus will be the final judge of all mankind. Yan ang magiging trabaho niya in the future. Siya ang judge sa atin sa lahat ng mankind, either white throne judgment or Bema judgment. Okay? So pangatlo po, katunayan na Diyos din na God or Diyos ang ating Panginoong Jesus. Jesus accepts worship that belongs only to God. Di ba po, pansinin natin sa mga pag mahilig tayong magbasa ng Bible, pag may mga nagpapakitang mga angels at at uh, at malapit na or muntik-muntikan ng sambahin ng mga tao yung angels, ang lagi nilang sinasabi, huwag niyo ako sambahin, kaparehas lang natin kayo. Kaparehas lang namin kayo. Di ba? Kasi nga, ang pagsamba ay it only belongs to God. Pero si Jesus, tinatanggap niya yung worship, yung pagsamba. So angels worship Jesus, di ba? So demons trembles before Him. Di ba pagka yung mga pagpatatanggal siya ng mga sinapian, they trembles before Him. Di ba? Tapos His own followers saw His miracles and fell before Him in adoration. So niluluhuran siya at tinatanggap niya yun. Ibig sabihin, yung mga ganun, sa Diyos lang yun pwedeng gawin. So pag tinanggap mo, ibig sabihin, Diyos ka din, di ba? Kasi yung mga angel, pag hindi nila tatanggapin yun, hindi nila hayang sambahin mo sila. Okay? So Jesus accepted the worship that rightly belongs to only to God. Kaya nagpapatunay na si Jesus ay isa ring Diyos. Okay? Panghuli, sa deity ni Jesus Christ as God, Jesus Himself claimed to be God. So, siya mismo inamin niya or kiniklaim niya or
o talagang pinanindigan niya na Diyos siya. So Jesus claimed authority over institution that God had established. Ayan po yung mga supporting verses. Tayo na lang pong magbasa sa Bible. So Jesus made clear claim that he was eternal, that he had been in existence even during Abraham's day. Di ba? Siya yung kausap ni Abraham nung nag-i-intercede si Abraham about kay Lot or sa Sodom and Gomorrah. Siya yun. Siya yung nagsabi kay Sarah, bakit ka tumawa? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Siya yun. Angel of the Lord. Siya yun. Si Jesus yun. Ang tawag doon, Christophany, pre-incarnate form of the Messiah of Christ. Okay? So Jesus placed himself on the same level as God the Father as the object of saving faith. Okay? Magkapares lang sila ng level as the God the Father pagdating sa pagbibigay ng kaligtasan. So he claimed to be God. So ulitin ko po, Jesus is fully human and he is also fully God, 100% human, 100% God. Ang tawag po dyan ay hypostatic union. Hypostatic union. So ngayon po may mga tanong, if Jesus is just a human or a prophet, katulad ng mga sinasabi ng mga Muslim, and not fully God, ang ibig sabihin lang po yun, tayo po mga Kristiyano, our salvation is at stake because the atonement is at stake. So ibig sabihin, yung offering na binigay ni Jesus Christ, hindi pala dapat. Hindi pala tinanggap ng Diyos. So yung salvation natin is at stake. Kaso po tinanggap ni Lord eh. Nabuhay po uli si Jesus Christ eh. Nag-resurrect siya. Yun nga yung patunay na tinanggap ni Lord. Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang kasalanan si Jesus, kaya hindi siya nananatiling patay. Nabuhay siya uli. So ibig sabihin, nagpapatunay na tinanggap ng Diyos. Walang effect sa kanya yung kamatayan. Tinanggap ng Diyos yung offering niya na buhay niya o dugo niya. 'Di ba? Katawan at dugo. Pangalawa po, kung human lang si Jesus at hindi siya Diyos, Jesus cannot be our firm foundation. Di natin siya pwedeng panghawakan, 'di ba? We cannot trust him completely kung ganun po pala, 'di ba? Pero hindi eh. 100% human and 100% God talaga siya eh. At simulat sa pulpa, talagang alam mo na or pagka meron kang intimate, closer relationship to God, alam mo, nararamdaman mo na hindi ma-explain na si Jesus Christ is God. Okay? So, kung ganun daw po pala, sabi dito, we should not pray to Him or worship Him, yung in the name of Jesus. Kasi nga parang nangyayari doon, niro-wrongfully exalted natin si Jesus. Kumbaga sinasama natin sa pagsamba, sinasamba natin si Jesus kaysa yung creator lang. So, and the independence and personal nature of God are at stake. So, hindi na sila triune God. Dalawa na lang dapat sila. So, kung ganun po pala. So, kailangan maintindihan natin na si Jesus is fully God and fully human. Kaya, hindi ka dapat nag-aalala sa salvation mo, hindi ka nagiging blasphemer or blasphemy sa pag-worship mo, pag wino-worship mo si Jesus Christ. Kasi nga God din siya eh. Ang dami nagpapatunay sa Bible na God din siya. Okay? So Jesus Christ being both fully human and fully God is what we call hypostatic union. Yun pala. Yun. Hypostatic union. So, ibig sabihin yan, 100% God, 100% human. Hindi half God, half human. Hindi human lang o hindi God lang, kundi 100% God, 100% human. Sinabi ng God the Father, walang nakaabot sa glory ng sa glory ng Diyos na tao, di ba? Meron na ngayon. Si Jesus Christ, nandoon na siya sa langit ngayon. May nakapunta na tao sa langit, which is 100% human, but at the same time, He's 100% God. Okay, so talagang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So this theological term is used to describe two distinct natures in one person, united without loss of separate identity. So kahit na tao si Jesus Christ,
nasa kanya pa rin yung kakayanan ng pagiging ng Diyos kung gugustuhin niya nung time na nabuhay siya rito. Pero binaba niya yun. Binaba niya yung pagiging Diyos. Ibinaba niya yung sarili niya at hinayaan niya na ang gamitin lang niya sa ministry niya ay yung Holy Spirit. Ginamit niya yung Holy Spirit kasi nga nagpakumbaba siya. Ibinaba niya yung sarili niya to a servant. 'Di ba? So, Jesus Christ sometimes operated within the limitation of his humanity and sometimes in the power of his deity, but he remained one person. So hindi siya nagta-turn on, turn off ko. Ngayon, to-turn on ko, human muna ako. Mamaya, to-turn on ko, God naman ako. Hindi po. Talagang 100% human, 100% God all the time. Walang on and off, on and off. Okay? So, pag-aralan po natin, ano po ba naging buhay ni Jesus Christ? Excuse me po. Ang naging buhay po ni Jesus Christ, he was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Alam na po natin yan. In fulfillment of Isaiah's prediction. So, kasama po yung prediction na pinag-usapan natin kanina. John said that the Word, Jesus Christ, became flesh and that God tabernacle among us. So, yung dating binubuhat-buhat po nilang tabernacle, ngayon naglalakad na kasama nila nung time na yon. At kasama po natin ngayon yon. Diba? So God became a man in order to redeem his creation from sin and fulfill the Davidic covenant as the promised king. Yung pinangako po kay David na sa lahi ni David manggagaling ang Messiah. Okay po? So his purpose was to reveal God to men, save sinners, destroy the work of the devils, judge mankind, and bring all things in creation into submission to God and intercede for believers. So lahat po yan ginampanan po ni Jesus Christ. Hanggang ngayon po, ginagampanan niya yung interceding for believers. Diba? So Jesus was circumcised, and was presented at the temple when he was a baby. He lived in Bethlehem, in Egypt for a year, and was raised in Nazareth. His childhood was characterized by his growth in wisdom, stature, and favor with God and man. He was subject to his parents and was aware of his heavenly Father's business. His trade as a young man was a carpenter. So, carpentero pala si Lord. Carpenter. Kaya pala sinabi niya, pag akyat ko sa langit, ipe-prepare ko yung bahay ninyo. Kasi doon siya magaling, carpentero pala siya. Okay? So, Jesus began his ministry with his baptism with John, followed by the time of temptation by Satan. Yan po yung, alam na po natin yan, kaya hindi ko na po masyadong i-discuss. So, dito na lang po tayo pasok sa death of Jesus Christ. So, yung apat po na Gospels record the death of Christ for the forgiveness of the sins of all mankind, the establishing of the new covenant. Okay? New covenant. So, in-establish po ng four Gospels na si Jesus Christ ay ang new covenant and also the defeat of Satan. So, bakit daw po kailangan mamatay ni Jesus para sa atin? To reconcile mankind to God. Para po makabalik tayo kay Lord. Nawala na po tayo kay Lord eh. Biyaheng impyerno na tayo lahat eh. To reconcile mankind to God, to bear our sins, to take away sins, to forgive us of sins, and siyempre, ang importante, to give us eternal life. Eternal life. Okay? And then to do the will of God and to save sinners, to fulfill the law, to redeem those under the law, to demonstrate God's righteousness, to manifest God's love, to bring lost mankind to God, and to destroy the power of devils. Destroy the power of devils, and to fulfill the functions of a faithful high priest, and
to give His life as a ransom sa kasalanan mo. Okay, so lahat po yan, ginawa ni Jesus nung nabubuhay siya para sa iyo. Kaya kailangan niyang mamatay. Ang dami kasing kailangan talaga natin maibalik sa piling ng Diyos. At hindi po yun basta-basta kasi Diyos po yun eh. Hindi nga po tayo basta-basta makabalik kapag nakagawa tayo ng kasalanan at nakulong tayo, hindi nga tayo basta-basta makalaya, di ba? Pag may yung mga nakakulong, ganun din pagdating kay Lord. Kung may nagawa tayong kasalanan kay Lord, di tayo basta-basta makabalik sa Kanya. God level yun eh. Diyos yun eh. So, kaya kailangan may manubos, may magtubos sa atin. So, tinubos niya po tayo. Niransuman po niya tayo. So, yung resurrection naman po ni Jesus Christ after His death by crucifixion, Jesus was buried, but He did not remain in the tomb. Diba? Matthew 28, Mark 16, Luke 24, John 20, yan po yung four gospel. Yan po yung mga chapter na kunento kung paano nag-resurrect si Jesus Christ. Sabi diyan, through His resurrection, He gained victory over physical death. Through His resurrection, He gained victory over physical death. So, dahil po nag-resurrect siya, walang power sa kanya yung physical death. Kasi nga, wala siyang kasalanan eh. Mamamatay ka lang dahil yun ang kabayaran ng kasalanan. So, kung walang kasalanan, walang power sa iyo yung death, yung kamatayan. So, those who become part of the kingdom of God may experience physical death, but they will also experience resurrection. Because our King is eternal, we are part of an eternal kingdom and have eternal life. So, hindi po physical ang labanan. Eternal. So, yung Savior mo, yung Messiah mo, hindi kanya niligtas dito sa mundo lang, kundi niligtas kanya sa spiritual, sa eternal na usapan. Okay? So, Old Testament foretold, di ba? Pinangunahan na ng Old Testament, sinabi na, pinoshadow na, pinapisay na His resurrection. Ayan po yung mga verses. And the New Testament confirm, kinonfirm yung resurrection po ni Jesus Christ. So lahat po ng ginawa ni Jesus Christ dito nung nabubuhay siya, naikwento na po yun bago pa siya pinanganak, bago pa siya magkatawan tao. At kung paano po siya mamamatay, naikwento na po yun lahat, na-prophesy na po yun lahat. Okay? So after His resurrection, katunayan na nag-resurrect siya, kasi katulad po ng mga Pariseo, parang sinabi lang na ninakaw, tapos ganyan, hindi daw totoong nag-resurrect. Pero para patunayan na talaga nag-resurrect siya, Jesus appeared to many people confirming His resurrection. Nag-appeared siya kay Mary Magdalene. Okay? Sikat na sikat yan. Lagi natin yan tinatopic minsan sa mga preaching po ng mga pastor o lagi natin napapanood sa YouTube na nagpakita siya kay Mary Magdalene. Nagpakita din siya doon sa mga women na returning from the tomb, yung mga kasama ni Mary Magdalene, yung grupo niya yan. Diba? Nagpakita din siya sa dalawang disciples on the road to Emmaus na siya yung pinag-uusapan pero wala silang idea na siya yun. Tapos kumain pa siya sa bahay ng mga yon. Tapos nung na-realize nilang siya si Jesus Christ, bigla na lang nawala si Jesus Christ sa harapan nila. Yan po yun, two disciples. Wala pong pangalan eh, hindi po pinangalanan eh. Nagpakita din siya kay Peter sa Jerusalem, yung namimingwit ulit ng isda si Peter or nangingisda ulit si Peter sa gumawa ulit ng mga isda si Jesus. Yan na yung talagang nagbalik na si Peter kay Jesus. If you love me, serve my people, sabi ni Jesus kay Pedro. Diyan na talaga naging Peter si Peter. Okay? Nagpakita din siya sa mga disciples niya nang una. Kaya nga pinagkikwentuhan nila, nakita namin si Jesus Christ. Tapos si Thomas sabi niya, paano nyo nakita? Ganyan. Unless ilagay ko yung daliri ko sa kamay niya at saka hawakan ko yung tagiliran niya, hindi ako maniniwala. Kaya ang nangyari, nagpakita ulit siya sa mga disciples niya. Pangalawang beses, kasama na si Thomas, si Doubting Thomas. Okay? So, tapos after nun, nagpakita ulit siya sa 7 disciples on the shore of the Sea of Galilee. Ayan na yun.
And then nagpakita uli, nakita naman siya ng 500 believers. Ang dami niyan, 500. Hindi ko pa ba maniniwala ng resurrection yan? Sa panahon ng time na yan, marami na yan. 500. So, 500 na tao nakakita sa kanya nung time na yan. Nagpakita din siya kay James, nagpakita din siya sa Mount of Olives, yung kung saan doon siya umakyat, nag-ascend sa langit. Tapos nakita din siya ni Paul, di ba? On the road to Damascus. Kaya nga laging bukang bibig ni Paul, I am a slave of Jesus Christ. Di ba? Malayo yung Jerusalem sa ministry ni Paul kasi nga si Paul is missionary. So, lagi niya sinasabi, ang nagtuturo sa kanya ay si Jesus Christ himself. Nagpakita si Jesus Christ kay Paul. So, he was seen ascending into heaven. Diba? Nakita nga rin siya ni yung namatay dahil binato, tapos nakita niya si Jesus Christ nakaupo sa kanan ng Ama, nakatayo sa kanan ng Ama. Di ba? Nakita din siya nun eh. Si, nawala nasa dila ko yung pangalan, pero yun po. Di ba? So, yung ascension of Jesus Christ, yung pagpunta niya po sa langit, he led his disciples out to a mountain, nga po yung Mount Olives, gave them a final commission to preach the gospel to the world, and ascended into heaven in a cloud. Diyan po niya binigay yung Matthew 28. Okay po, yung make disciples of all nations. Ito pong dahilan kung ba't natin ito ginagawang itong series na to ay para sa pagsunod natin dun sa Great Commission or Final Commission of Jesus Christ. So Jesus was exalted. Si Stephen, exalted to the right hand of God. Nakita ni Stephen na nasa right hand siya ni Lord. Di ba? And reigning over the universe. He is her head over all things pertaining to the church and has sent the Holy Spirit as He promised. He presently intercedes. Siya po yung nag-i-intercedes po sa atin pag nakagawa tayo ng mga pagkakamali for all true believers and will remain in heaven until time for His return, time to establish the visible kingdom of God in final form. So nag-i-intercede po sa atin si Jesus. Kumbaga pag nakagawa tayo ng pagkakamali, parang sinasabi niya, op, teka lang Lord, teka lang God the Father, sa atin yan. Akin yan. So, patawarin na natin siya. Meron niyang robe ko. Kasama yan sa mga biyaheng langit. Parang gano'n. So, nag-i-intercede siya. Okay? So, yung pagbabalik naman po ni Jesus Christ, rapture. Sabi dito, rapture is Jesus will return to earth. 1 Thessalonians 4:13-18. Those who sleep with Jesus will come with him. The Lord will descend from the heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. The dead in Christ shall rise first, and then which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Later, Jesus will return to earth in a second coming to subdue Satan and all enemies and to establish His eternal kingdom. So, malapit na po yan. Isa po yan sa mga prophecy po na inaantay pa nating mangyari. Kung lahat po nangyari na, 75% ng prophecies patungkol kay Jesus Christ or lahat ng sinabi sa Bible is nangyari na, the remaining 25%, ayan na po, malapit na. Okay, pero habang di pa po nangyayari yan, meron pong tinatawag na tatlong office po ni Jesus Christ ngayon. Kung ano po yung ginagawa niya ngayon. So sinasabi, siya po ay ang ating prophet. Jesus Christ is a prophet. Moses predicted that God would send another prophet like him to the people of Israel. John and Peter both witnessed that Jesus is that prophet. Diba? Mismong si Moses po nagpakita sa nung yung si Moses at si Elijah nagpakita po sa kay Jesus Christ na nakita din ni Peter and John, 'di ba? So meron nga pong joke na although hindi nakapasok si Moses sa Promised Land, para na rin siya nakapasok nung nagpakita sila kay Jesus Christ, 'di ba? Kasi nasa Promised Land sila noon.
Tapos nakita din niya si Lord kasi 'di ba ang hiling niya gusto niya makita si Lord. Kaso sabi ni Lord, pag nakita mo ako mamamatay ka, 'di ba? So he is our prophet doon sa taas, high priest. Okay? So pangalawa, he is also our priest. Christ is our priest. So the prophet is representative to the people, of God to the people. So kung ano yung pinapasabi ni Lord sa mga tao, through Jesus Christ. 'Di ba? Kaya nga tayo lagi natin tinuturo yung buhay ni Jesus Christ. Parang sinasabi natin or sinasabi niya sa mga tao, 'di ba? The priest was the people's representative before God. So kaya nag-intercede si Christ doon kay Lord kasi nga kung ano yung nagagawa natin dito, kung ano yung sinasabi natin sa prayer natin, in the name of Jesus, intercede po yun doon or nire-represent tayo ni Jesus doon sa langit. So this means Jesus also function in the office of priest. So ang prophet, nire-represent niya si God sa mga tao. Ang priest or pastor or high priest, nire-represent niya ang tao sa Diyos. So ngayon, yun ang ginagawa ni Jesus doon. So this means Jesus also functioned in the office of priest. Jesus offered himself as the final sacrifice once and for all the sins of all mankind. As a priest, he entered the Holy of Holies in heaven and opened the way for us to access the presence of God. He intercedes for us. So yan po yung sinasabi na pag nakagawa tayo ng pagkakamali, balik lang ng balik kay Lord. Kasi nga merong Jesus nandoon sa piling ng Diyos na nag intercede sa atin, nakikipaglaban para sa atin. Hindi naman nakikipaglaban, kumbaga nakikipagpamagitan para sa atin. And then huling-huli, ang ginagawa niya ngayon, He is our King. So Christ is our King. Jesus fulfilled the office of King in contrast to the greatest of Israelites King. So Jesus ruled over the entire world, hindi lang pang-Israelite pala, no? Masyadong mababaw or maliit yung pananaw ng mga Judaism ng panahon na yun. Hindi nila naisip na ang tinutukoy ni ng nila na darating na Messiah ay King over the world. Spiritual pwede din physical kasi nga sa mga naniniwala kay Jesus Christ. And on His second coming, He will assume His rightful place as the King of Kings. Okay? So, dyan na po matatapos yung ating lesson pagdating sa Christology. Basic lamang po ito talaga pagdating sa ating triune God. Hindi na po natin inabahan, hindi na rin po natin pinalalim. Pero alam po natin na si Jesus Christ ay siyang Messiah na inaantay natin whether you like it or not. Nasa kanya lahat ng mga pinahapisay or sinabi or pinortold or finorshadow ng Old Testament, ng Diyos, ng mga tao, ng mga prophets, ng mga istorya doon, na-fulfill lahat sa buhay ni Jesus Christ, sa ministry ni Jesus Christ. So, maniwala ka man sa o hindi, He is our God, He is 100% God, He is also our King, our priest and prophet, and He is 100% human as well. So, ayan lang po muna sa ngayon at papalalimin po natin yan pagdating sa uh, SOS2. So ngayon po basic theology lamang po tayo mula para kay Lord Jesus Christ. So anyway po, marami pong salamat. Kita-kita po tayo next week. Ang topic po natin ito rin po, pneumatology, the Holy Spirit. So marami pong salamat. Yun lang po, magandang gabi po. To God be the glory. Goodbye.